Si Mayor personally, nakilala ko po yan noong year 2001. Inintroduce siya sa akin nung aking misis kasi yung misis ko at saka si Mayor ay magkumpare. Inaanak ng misis ko yung anak niya. So it so happen na inintroduce ako. Siguro inabot kami ng kwentuhan nung unang kwentuhan namin hanggang 3 o'clock ng madaling araw. So nakilala ko siya ng gusto. After that ay during that time, inimbitahan ko siya sa church namin. Sabi ko, dahil dati siya nag-church sa isang Baptist church, sabi ko, invite din kita sa amin. Dahil gusto ko rin siyang magabayan sa kanyang buhay. Mula nung 2001 hanggang sa ngayon, magkakasama kami sa church. So nakita ko si Mayor hanggang for 10 years, almost 11 years na. Magkasama kami sa church. Si Governor po ay ka-close siya ng misis ko. Si Governor po, pag nandito yan at may kailangan siya kay misis, pinapatawag yan. Si misis po ay nasa media rin. Nasa isang station siya. Pagkatapos yung tatay niya naman ay dating pulis. So, ang nangyari pagka silang dalawang magkakilala talaga sa radyo dito. Opo, magkakilala talaga sila ni Governor at saka ni Mrs. Personally po sa akin hindi ko po talaga mapaniwalaan yun eh. Unang-una si Mayor po, matagal kami nagkasama niyan. Sa katotohanan po niyan, may sinabi pa yun sa akin na, Pastor, pag meron dyan sa lugar natin, doon sa lugar namin sa Tagumpay, kung meron pong may sakit dyan, o merong namatayan, kahit anong kailangan, basta makakaya natin, tawagan mo lang ako, tawagan mo si Liza para matulungan. Kung halimbawang tulog ako, katutulog ko ba o matagal na ako natutulog, ipagising mo ako. Kasi ang buhay ay kinakailangang ingatan yan. So sa pagkakilala ko kay Mayor bilang kasama namin sa church, pro-life yan eh. Hindi ko nga mapaniwalaan yung bintang na siya ang nasangkot sa ganong pagpatay. Kasi ever since, ako mismo nakakita kung paano siya magmalasakit sa tao. Kahit sa akin, hindi ko pinapaalam na nagkakasakit yung anak ko o manganganak yung asawa ko. Wala akong pinapaalaman niya maliban sa kasama namin sa church, pero magugulat na lang ako, pupunta yun dyan eh. Kahit sa mga taong mga simple. Pag nalaman niya at nag-text ako, Mayor, nangangailangan po ng dugo rito, lahat ng tauhan niyan matataranta. Kasi takot sila at malaking respeto ng mga tauhan niya dun sa sinabi ni Mayor na pag buhay, dudugtungan yan. Pag may sakit, kailangan tulungan. Kaya hindi ko talaga mapaniwalaan at hanggang sa ngayon hindi ako kayang papaniwalain na magagawa yun ng aming kapatiran sa church. Mula nung nakilala ko siyang governor, wala akong nakita sa kanya na may capacity siyang ganun eh. Sa tingin ko kasi ilang beses na rin kami nagkakausap. At saka si Mrs. nakikita ko rin siya kung paano silang dalaw ni Mrs. yung relasyon nila bilang magkakilala. At saka yung relasyon niya sa mga tao ng Coron. Wala talaga hindi ko rin makapa sa isipan ko kung nakaya niya yung gawin eh. Marami akong naririnig. Pero, of course, dinig ko lang yun eh. Pero as far as I am concerned, lalo na sa spiritual aspect ng mga taong yan, si Mayor ay religious eh. Si Governor may takot din naman sa Diyos yan. At napaka mapayapang mga tao yan. Hindi nga po makapaniwala na dito ko lang nakita sa Coron yung Governor at Mayor naglalakad, walang bodyguard. Yan ang punto ko eh. First time ko makakita ng politiko na walang gwardiya sa bahay. Sabi ko kung may magloloko dito, tagisan sila ng kung anong ihagis sa kanilang bato dyan, bato yung bahay. Hindi nila malalaman kasi bukas na bukas yung bahay niyan eh.